iba na namumuhay noon sa panahon ngayon ay laban ng pag-uusapan. Ngayon, kilalanin natin ang pamilyang Pilipino na magbibigay definasyon sa kahirapan na meron ngayon. Kaya kung ikaw si Rizal, mas pipiliin mo ba na mamuhay noon o ngayong kasalukuyan? Thank you po sa pagpayag niyo po sa pag-interview po namin. Bale, i-interviewin po namin kayo para po sa final project po namin sa Rizal. Bale, kami po ay estudyante po ng PhD po. Pwede po ba kayong magpakilala po? Pangalan niyo po, edad niyo, ilan na po yung anak? Ako si Jackie Filipino, 32 years old. Tapos, apat na yung anak ko. Pangalawang tanong po namin, maaari po bang malaman kung ano po yung pinapakakitaan niyo sa buhay at kung magkano po yung pinagkita niyo sa pang-araw-araw? Wala naman akong pinagkakakitaan. Ang ano ko lang, minsan nag-extra ako ng maglaba. Yun lang yung pinagkakakitaan namin. Pagka wala, sa mga kapatid ko, yung bibigay sila. Pagka wala kaming pambili ng bigas. Bali, ito kasi sa magulang ko, sa tito ko, doon ko lang pangkain namin medyo na sa araw-araw. So yung pangatlong question po namin, paano niyo po na-hati yung project niyo po sa pang-araw-araw? Ano, halimbawa, naglabada ako, yun. Pag binayaran ako, binibili ko na ng bigas ng pang 2 araw. Bago, yun, nakakaranas kami ng minsan toyo lang ulam. Yan, sa kapatid ko yan, magbibigyan kami ng ulam. Usually po, magkano po kaya yung kinikita niyo or magkano lang po yung nagagastos sa pang-araw-araw? Kasi ang minsan bayad na sa akin sa laba, 250 yan, para lang may makain kami. Ay, hindi po talaga siya araw-araw? Ay, hindi. Pero ano po, pero kung may swerte na pagka naka-apat na buwan na. Pagka tinatawag ako, pag may nag-chat sa akin, pinagkakakitaan na. Kasi yung tatay ng bata, wala na pa rin siya. Kapatid ko tumutulong sa akin, nanay ko. Makakatanggap po ba kayo na any support po sa government like for peace po or ayuda kahit po sa munisipyo or sa meron may listahan. Dapat since wala po kayong kung meron po kayong, kung bibigyan po kayo ng oportunidad na manawagan sa gobyerno, kung ano po yung may tulong sa inyo. Yung anak ko nga, magpapasok ka na uli. Hindi namin alam kung saan ikakukuha ng pabigyan nila sa natin. Hindi ko alam kung mabibigyan ako, matutulungan ako ng mga kapatid ko. Ano po yung pinakamalaking pagtulong mo po sa tao? Ako, kailangan ko bigay ko ang lang, makain sa araw-araw. Lalo na yung COVID ito, may binigid lang kami. Yung kuryente namin, nakikijag sa binigid namin. Kaya, binigid lang kami kung anong mo po na nangyari na ako sa pa. Pagka ng ulam, swerte. Pagdating sa toyo, ginaganap namin yun. Papalagay ko, ano pong pinagkaiba po na buhay ngayon at saka sa buhay po noon ng mga magulang niyo po at ng mga lola niyo po sa aspect po ng pera po? Maganda ang buhay na Sa paano yung paraan? Kasi noon, parang sa ngayon, pwede lang bumili ng hindi ka makabili. Kasi nga, mahal na. Yung 20 dati parang yun nga. Meron ka lang dito, parang dito lang. Saglit lang dito. Ayun po talaga yung pinakamalaking diferensya. Maganda ang buhay noon kaysa ngayon. So, yun lang po. Maraming Salamat po. Ma'am Jackie, no? Ilan taon na po kayo? Ay, ako po pala si Chris po, Chris Carlo Mondri from PT. Ako po si Villanueva Christian Andre. Galing din po. Ako po si Sila, sa PCU din po nag-aaral.
nag-enjoy po kami. Ayun. So maraming po salamat sa oras na binigay niyo sa amin para sa aming final project. Bago po syempre matapos pa dahil nag-effort po kayo na i-welcome kami sa meeting tahanan niyo. So may konting regalo na pwedeng may tulong from Here Go! Hindi regalo na ang bagat. Okay lang po ba picture kayo with family po? Oh, baby, sana ka baby. Isang magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Jana Mediodia from BSREM 2A at ngayong araw ay ibabahagi ko kung ano nga ba yung mga natutuhan ko at kung paano ko nga ba maikukumpara ang buhay o sitwasyon ni Ate Jackie sa panahon ni Rizal or yung mga naranasan ni Rizal or mga nararanasan ng mga kapwa natin Pilipino nung panahon ni Rizal. Isa lamang po ang masasabi ko na ang kahirapan ay patuloy na ating mararanasan at parang ang hirap niyang solusyonan dahil kung noon ang kahirapan ay hindi talaga nakapokus sa pinansyal na pangangailangan, ngunit nung panahon ni Rizal ay hirap tayo sa edukasyon, sa kalayaan, Yun ang masasabi natin kahirapan noong panahon ni Rizal. Ngunit sa kasalukuyan ay talagang salapi ang ating kinakaharap na paghihirap. Ngunit ang isa sa mga natutuhan ko kay Ate Jackie na bagamat ganoon ang kanyang kalagayan ay patuloy siyang lumalaban sa buhay ng patas at nung walang inaapakan na ibang tao. Yun yung aking mga nakuha galing sa aming pag-i-interview sa kanya. At kahit gano'n, meron pa ring panatag pa rin siya at nagtitiwala pa rin siya na hindi lang siya mananatili sa ganong sitwasyon. At yun dapat yung ating i-apply sa ating buhay na kung ano man yung kalagayan mo ngayon ay may possibility na magbago dahil nga ang buhay ay isang parang gulong, 'di ba, na minsan nasa itaas at minsan nasa ibaba at dapat natin ito ipagpasalamat sa Panginoon kung ano man yung sitwasyon na meron tayo. Yun lamang po at maraming salamat. Good day everyone! I am Jillian Aubrey Reyes from BSREM 2A at nandito po ako upang magbigay ng sariling pananaw sa aming nagawang interview. Sa interview namin kay Ate Jackie, nakita ko kung gaano kahirap ang buhay kapag maraming anak, pero kulang sa pera para tustusan ng kanilang pangangailangan. Hindi sapat ang kita, kaya hirap siya sa pagkain, edukasyon at pang-araw-araw na gastusin. Dito ko na-realize na kahit modern na ang panahon natin ngayon, may mga pamilyang kagaya ni Ate Jackie na patuloy pa rin ang pagdurusa sa kahirapan. Noong panahon ni Rizal, marami rin Pilipino ang naghirap. Karamihan ay magsasaka o manggagawa na maliit ang sahod at inaapi pa ng mga Kastila. Walang sapat na edukasyon at kalayaan. Ngayon, kahit may kalayaan na tayo at mas maraming teknolohiya, marami pa rin naghihirap. Parang paulit-ulit ang kwento ng kahirapan. Ang pagkakaiba lang, ngayon, mas may access na sana sa tulong ang mga tao, tulad ng ayuda at edukasyon. Pero minsan, hindi rin sapat o hindi abot sa lahat. Katulad ni Ate Jackie, nangangailangan pa rin ng suporta, lalo na sa dami ng kanyang anak at kakulangan sa kita. Natutunan ko na kahit lumipas na ang maraming taon mula sa panahon ni Rizal, nananatili pa rin ang problema ng kahirapan. Kailangan pa rin natin ng pagkakaisa, malasakit at konkretong aksyon para matulungan ang mga pamilyang tulad ng Ate Jackie. Good day everyone. My name is Maria Sheila May Miranda from BSREM and this video is about my reflection sa topic na kahirapan or poverty. And i-compare ko to sa panahon ni Rizal noon and sa panahon ngayon in the present time. Now, the question is, bakit may kahirapan? This is based on my knowledge sa panahon noon ni Rizal and sa observation ko now in the present time. Noong panahon kasi ni Rizal, ang pangunahing dahilan ng kahirapan is ang mga pananakop ng Kastila. Ginawang alipin ang mga Pilipino, pinagsisilbi sila, pinagsasamantalahan, at pinagkaitan ng karapatan lalo na sa edukasyon. Ang mga kagaya ni Rizal ay naging simbolo ng laban para sa kalayaan at kaalaman. Pero ngayon, kahit malaya na tayo sa pananakop, parang may modern version pa din ng pagkaalipin. Sa interview namin kay Ate Jackie, sabi niya mas mahirap daw ang buhay ngayon kesa noon. Kasi dati daw may
piso ka lang or 20, may mabibili ka na kasi sa sobrang mura lang ng bilihin dati. Unlike ngayon, yung 1,000 mo, ang bilis maubos na para pang piso sa sobrang mahal na ng bilihin dulot ng inflation. Isa pa to, marami pa rin sa ating mga Pilipino ang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral kasi nga kapos sa pera. Kaya hirap din makahanap ng matinong trabaho. Isa yan sa dulot ng kahirapan ngayon. Yung iba, napipilitan na magtrabaho kaagad kahit mababa yung sahod. O di kay mag-a-abroad para lang makaraos. Kung noon, alipin tayo ng Kastila. Ngayon, alipin pa rin tayo, pero ng sistema. Anong sistema? Ng mga kumpanya na nangangailangan ng mga trabahador, labor. Pero hindi naman sapat ang binibigay na sahod. Bihira lang din naman dito sa Pilipinas, ang Pilipino ay may sariling negosyo. Karamihan sa atin ay naninilbihan pa rin sa sariling bayan o sa ibang bansa. Napansin ko, may pagbabago naman. Oo, lalo na sa edukasyon, kung saan ngayon pati babae may karapatang mag-aral, pero hindi pa rin pantay ang oportunidad kasi ang kahirapan ay hadlang pa rin. Kung may natutunan ako, kahit nagbago na ang panahon, ang laban ay hindi pa rin tapos. Kailangan pa rin nating ipaglaban ang tunay na kalayaan mula sa kahirapan at mula sa sistemang hindi pa rin patas. That's all. Thank you. Good day everyone, I'm Chris Carlo Nocor Modrigo, BS Real Estate and Management, second year, and this is my reflection doon sa kinandak naming interview sa pamilya ni Ma'am Jackie Filipino. And ang pinakatumatak sa akin doon sa interview namin is yung tinanong namin kung ano yung pinagkaiba ng pamumuhay noon sa panahon ngayon when it comes to poverty. Ayun, sasagot niya is mas mahirap maging mahirap ngayon kaysa sa dati dahil nga po lahat ng bilihin ngayon is nagtataasan. Yung pera na 1,000 dati marami ka na mabibili, ngayon isang iglap lang mawawala na agad. And ayun nga, hindi rin siya masyadong natutulungan ng gobyerno, mga tulad niya, which is sila talaga yung kailangan ng tulong at serbisyo. Ayun lang. Thank you. Hi, ako si Fitzy Marie A. Peregrine at naniniwalang ang kahirapan ay patuloy na nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Hindi man sa kahirapan na tinutukoy ni Rizal na kahirapan sa paghanap ng oportunidad ng pag-aaral, kundi sa kahirapan naman ng paghanap ng trabaho. Katulad ni Ate Jackie na kailangan niyang pakainin at mag-provide sa kanyang mga anak ay wala siyang paraan upang maibigay ang pangangailangan ng kanyang mga anak, lalo na at magpapasokan ngayon. Pero may magagawa ba tayo bilang estudyante? Oo, may magagawa tayo. Paano? Sa pagkakaroon ng ideolohiya na hindi tayo mananatiling isang empleyado, kundi magiging isa tayong negosyante para mag-provide ng mga job opportunities sa kapwa natin Pilipino. Hindi tayo magiging negosyante para lang sa ating sarili, kundi para sa ating kapwa Pilipino na at tayo ay makatulong sa kanila. Maaaring sabihin na ito ay isang maliit na pagbabago, pero naniniwala ako sa maliit na pagbabagong ito at sa patuloy na pagkakaroon ng pagbabagong ito, mariresolba natin ang problema sa paghahanap ng trabaho. Good day everyone, I am Eugene E. Ramos from BSCA 2A at ngayon bilang reflection, share ko kung anong natutunan ko at na-realize ko sa naging community immersion namin, sa naging project namin na interview. So, dun sa video, sumagot ang aming in-interview na mas mahirap nga naman na mamuhay sa ngayon kumpara sa noon in terms of money. Mas mataas pa yung value ng pera noon. Sa pagkakaintindi ko namin, sa sagot ni ate, sapagkat nga yung 1,000 noon ay napakarami mo nang mabibili sa halagang yun na kung ikukumpara mo sa ngayon, halos yung 1,000 nga, ika niya nga ay halos piso na lang. So doon, mabivisualize mo na totoo nga naman na mas mahirap na mamuhay ngayon kumpara sa noon. Pero kung iisipin natin yung estado ng pamumuhay ng mga Pilipino noon sa meron tayo ngayon, kung ito ay pag-uusapan sa kalayaan yung mismong pamumuhay ng mga tao, mas pipiliin talaga natin na mamuhay ngayon sa kadahilan ng mas meron tayong karapatan, taas na edukasyon, estado ng edukasyon at yung teknolohiya na wala noon.
So, kumpara sa akin, mas okay mamuhay sa ngayon kumpara sa noon. Dahil yun nga, noon kasi wala tayong karapatan. Pinangungunahan ng ating gobyerno, yung pinangungunahan ng mga Kastila, yun ay sa panahon ni Rizal. So, mas mahirap talaga na mamuhay noon kumpara sa ngayon. Pero sa sagot ni ate, in terms of money, sa pera, mas mahirap na mamuhay ngayon sapagkat hindi nga nabago yung sistema ng gobyerno. Kung noon meron na mga nagpapahirap sa gobyerno, kurakot, until ngayon meron pa rin at hindi pa rin sila nawawala. So, in terms of corruption, talagang maghihirap ang isang bansa. Kung wala yan, syempre, 'di ba? Kung yung mga nakakalap nilang buwis ay na ibabalik lang din sa atin para paunlarin ang Pilipinas at walang maging mahirap na ating mga kababayan, 'di ba? So, ayun nga po, based sa interview namin kay Ate Jackie, na-interview namin siya at natanong yung pinagkaiba noon sa panahon noon at sa panahon natin ngayon. Dahil sa subject natin po na Rizal, so sinasabi po dito na sobrang laki na pinagkaiba na simula nung panahon ni Rizal noon at sa panahon natin ngayon. Siyempre, bakit? So, dito na nga po pumapasok yung sabihin natin sa panahon dati ni Rizal, kailangan mo maging mayaman bago ka makapag-aral. Sa panahon natin ngayon, kumbaga yung pag-aaral is given na. Sa panahon dati ni Rizal, sobrang higpit. Panahon dati ni Rizal, masyado tayong inabuso. So, pero sa panahon natin ngayon, medyo okay na. Pero, in a negative side naman, syempre, sa panahon ni Rizal dati, kumbaga, o sa panahon noon, yung mga bilihin, medyo mura. Kumbaga, sabi pa nga ni Ate Jackie, yung 100 pesos mo, pwede nang pwede nang makapag-grocery o marami ka na makakain. Sa panahon nga natin ngayon, yung 1,000 pesos mo parang 100 na lang. Yun yung laging observe ko. Pero para sa akin din naman, kung ipagkukumpara, meron din naman siyang positive side tsaka negative side, no? So, yung para sa akin lang, trabaho na mabuti, mga ganon. Para, syempre, sabihin natin kahit tumataas yung inflation, meron pa rin tayong idukot sa pera, meron pa rin tayong financial. So, yun na lang po yung sa kasi yung education given na kumbaga kung mapupursige ka para sa sarili mo, hindi ka naman magiging hirap. Yun naman para sa akin. So, good day everyone. My name is Christian Andre P. Villanueva. So, this is a reflection about our previous interview in Sampaloc, Dasmariñas. So, the main point of this reflection is yung i-compare namin yung panahon ni Rizal sa panahon ngayon, particularly sa poverty or kahirapan yung pinag-uusapan natin dito. So, ang unang pumasok sa isip ko, bakit nga ba may kahirapan? So, nung panahon ni Rizal, bakit nga ba naghihirap ang mga mamamayang Pilipino? So, kung iisipin natin, or alam talaga natin na mahirap ang mga mamamayang Pilipino noon dahil sa governance, which is yung mga praile, yung mga Espanyol lang ang namumuno, yung mga tao sa simbahan. So, yung mga Pilipino, kinukonsider silang Indios, mga slave, na hindi sila binibigyan ng karapatan, particularly yung mga trabaho lang nila is laborers, mga magsasaka, ganun. So, yung isa pang nung panahon nila, wala silang karapatan sa education. So, yung mga mayayamang Espanyol lang yung nakakapag-aral. So, yung mga Pilipino, wala silang specialty, wala silang natatapos, hindi sila nakapag-aral. So, limited lang talaga yung mga mamamayang Pilipino nakapag-aral noon. So, kung i-compare po natin yun ngayon sa panahon natin ngayon, tapos i-compare natin sa kahirapang nararanasan ngayon nila Ate Jackie, is yung naghihirap sila. Pero kung isipin, bakit nga ba sila naghihirap? Pero kung isipin, naghihirap sila dahil mahirap yung bansa natin. Yun nga, doon sa interview namin na nabanggit yung inflation. So, ba't nga ba nagka-inflation? So, kung tutuusin, if we're going to go way back, naghihirap ang Pilipinas dahil sa mga wrongly elected na mga presidents, sa mga politicians, ganun. So, dahil doon, naghihirap yung Pilipinas, mishandling of money, ganon, and resources. Naghihirap tayo dahil sa mga wrongly elected leaders na yan, dahil sa mga corruption, ganon. Pero despite that, nakita natin dun sa interview na si Ate Jackie, pinag-aaral niya pa rin yung mga anak niya. Ilan yung anak niya? Marami. Pero despite having many children, binavalue niya pa rin yung education, which is makikita natin dito na yung pinaglalaban ni Rizal noon na yung kahalagaan ng education is natatamasa ngayon. Dahil na rin siguro sa ilang nagdaang generation, naging mahalaga yung education sa ating mga mamamayang Pilipino. Yun lamang po. Good day, I am Reza Amban from BSCA 2A and this is my reflection video sa interview namin sa Rizal. So, ayun nga po. So, after namin ma-interview si Ate Jackie, hindi ko maiwasan matouch sa sitwasyon nila. Kasi doon pa sa pagkita ko ng bahay nila, alam mo nang di maayos yung kanilang
sobrang hirap. Ang hirap ng buhay nila. Wala silang maayos na tirahan. Walang permanenteng trabaho si ate. At kahit sa kuryente at tubig nakikisalo lang sila. Minsan pa toyo lang yung ulam nila. Siyempre nakagising siya sa realidad, sa totoo lang. Parang ang dali nating magreklamo sa maliit na bagay, pero sila araw-araw nilang nilalaban yung ganitong klase ng buhay. Ayun, lalo ako naging grateful sa kung anong meron ako ngayon. And napaisip din ako kung paano nagbago ang panahon. Noon, kahit mahirap, mas madali pa rin makaraos kasi mura lang yung bilihin. Pero ngayon, sobrang taas na ng mga presyo. Kahit gusto yung bumili ng basic needs, parang di na kaya. Yun talaga malaking difference ang inflation. Sobrang apektado ang mga katulad ni Ate Jackie dito. And mas masasabi ko lang ngayon is maswerte pa rin talaga kami. At sana mas marami pang matulungan ng mga gobyerno. Kasi ang hirap mamuhay kung walang sumusuporta sa'yo. Ang natutunan ko ay iwasan ang pagiging tamad at pagdepende sa iba. Ang pagtayo sa sariling mga paa ang pinakamabisang paraan upang makaiwas sa kahirapan. Kung ipagkukumpara naman ang kahirapan noon sa ngayon, ang pangunahing sanhi ng kahirapan ay ang mataas na antas ng kawalan ng trabaho at underemployment, mababang sahod at kakulangan sa social protection. Kumpara noon, noong panahon ni Jose Rizal, ang kahirapan ay dulot ng kolonyal na pamumuo ng mga Kastila na nagdulot ng malawakang pagsasamantala at kawalan ng katarungan ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino noon ay limitado ang oportunidad at ang sistema ay pabor sa mga mananakop kaya't naging mahirap ang buhay ng karaniwang mga tao. Nananatili ka ba walang aksyon? Magiging parte ka ng solusyon. Nasa iyo ang desisyon.